Kulelat si Abando compared kay Scottie Thompson. Kulelat si Abando compared kay Scottie Thompson. Abando is a dumb player compared to Thompson. Abando is a dumb player compared to Thompson. Well, mga kapupong, naging trending sa social media na kinasasangkutan ng veteranong sports journalist na si Homer Sison at ng Filipino basketball player na si Renz Abando. Nagsimula ang usapin matapos maiulat ang mga pahayag ni Sison tungkol sa kakayahan ni Abando bilang isang basketball player, partikular sa usapin ng paghahambing sa kanya kay Scottie Thompson. Ayon sa ilang Facebook posts na kumalat online, naging bahagi ng isang diskusyon ang tanong kung sino ang mas nararapat magkaroon ng malaking papel sa Gilas Pilipinas. Sa naturang usapan, inihambing ang mga kakayahan ni Abando at Thompson. Si Thompson ay kilala sa kanyang playmaking, depensa, rebounding, leadership at pagiging mahusay na all-around player. Samantala, si Abando naman ay nakilala dahil sa kanyang athleticism, scoring ability, bilis at husay sa pag-atake sa basket. Sa gitna ng naturang diskusyon, iniulat ng ilang social media posts na nagbigay si Sison ng matinding puna kay Abando. Ayon sa mga posts, tinukoy umano ni Sison si Abando bilang isang dumb player kumpara kay Scottie Thompson. Dahil dito, agad itong naging paksa ng mga usapan at debate sa mga basketball fans sa social media. Maraming taga-suporta ni Abando ang hindi natuwa sa naturang pahayag. Para sa ilan, maaaring magbigay ng kritisismo tungkol sa performance, decision-making at basketball skills ng isang manlalaro, ngunit hindi kinakailangang gumamit ng salitang maaaring ituring na personal na insulto. Dahil dito, naging kontrobersyal ang paraan ng paglalarawan kay Abando. Well, mga kapupong, mayroon ding mga taong naniniwala na bahagi lamang ito ng isang sports debate at may karapatan ng mga analyst at journalist na magbigay ng kanilang sariling pagsusuri. Sa basketball, normal ang paghahambing ng mga manlalaro, lalo na kung pareho silang pinag-uusapan para sa isang national team. Gayunpaman, nagiging sensitibo ang ganitong usapin kapag ang mga salitang ginagamit ay maaaring makaapekto sa reputasyon o damdamin ng isang atleta. Mas naging kapansin-pansin ang kontrobersya nang kumalat din ang mga ulat tungkol sa naging reaksyon ni Renz Abando. Isang Facebook post ang nagbanggit na nagbigay umano si Abando ng reaksyon. Ang naturang sagot ay lalong nagpasigla sa diskusyon online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga ng basketball. Sa kabila ng kontrobersya, mahalagang tandaan na magkaiba ang estilo at papel ni Abando at Thompson bilang mga manlalaro. Hindi lamang sa isang aspeto ng laro, dapat sinusukat ang halaga ng isang atleta. Ang basketball ay isang team sport kung saan mahalaga ang scoring, depensa, passing, rebounding, decision-making, chemistry at leadership. Dahil dito, maaaring magkaroon ng magkakaibang opinyon ang mga analyst tungkol sa kung sino ang mas angkop sa isang particular na lineup. Ipinapakita rin ng insidenteng ito kung gaano kalaki ang epekto ng social media sa mundo ng sports. Isang pahayag mula sa isang kilalang sports personality ay maaaring mabilis na kumalat at magdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Sa panahon ngayon, ang mga komento ng sports journalists at commentators ay madaling maipasa, maikli o ma-edit sa social media, kaya mahalagang malaman ang buong konteksto bago gumawa ng konklusyon. Anyway, mga kapupong, ang kontrobersya ni Homer Sison at Renz Abando ay nagpapakita ng matinding interes ng mga Pilipino sa Gilas Pilipinas at sa mga manlalarong kumakatawan sa bansa. Bagamat mahalaga ang malayang pagsusuri at kritisismo sa sports, mahalaga rin ang paggamit ng maingat at responsableng pananalita. Ang isang atleta ay maaaring punahin dahil sa kanyang laro, ngunit dapat ding isaalang-alang ang respeto at tamang konteksto sa bawat komentong inilalabas sa publiko. Well, mga kapupong, estimated o tinatayang mahigit 80 milyong piso ang kinita ni Efren Bata Reyes sa kanyang mahigit 4 na dekadang karera bilang profesional na manlalaro ng bilyar. Isang halaga na maaaring magbigay sa isang tao ng marangyang buhay, malalaking bahay, mamahaling sasakyan, negosyo, at mga ari-ariang panghabang buhay. Ngunit sa kabila ng milyon-milyong pisong dumaan sa kanyang kamay, hindi naging larawan ni Efren Reyes ang isang atletang nabubuhay sa karangyaan. Ang perang kanyang kinita ay nagmula sa mga pinakamalaking laban sa kasaysayan ng bilyar. Mula sa pandaigdigang kampeonato, prestihiyosong torneo, exhibition matches, hanggang sa mga high-stakes money game, bawat tagumpay ni Reyes ay may katumbas na malaking gantimpala. Halos 3 dekada na ang nakakaraan, nakuha ni Efren Reyes ang isa sa pinakamahalagang titulo sa kanyang karera nang manalo siya sa World Pool Championship sa Cardiff, Wales.
Sa tagumpay na iyon, naiuwi niya ang humigit kumulang 3 milyong piso na premyo. Hindi lamang pera ang kanyang nakuha sa laban na iyon, nakuha rin niya ang pagkilala ng buong mundo bilang isa sa pinakamagaling na manlalaro ng bilyar sa kasaysayan. Ngunit ang pinakamalaking kita ng kanyang karera ay dumating noong 2006. Sa International Pool Tour World 8-Ball Championship sa Reno, Nevada, nagpakita muli si Reyes ng pambihirang husay at nakuha ang kampyonato. Ang kapalit ng kanyang panalo ay isang napakalaking premyo na humigit kumulang 25 milyong piso, isa sa pinakamalalaking gantimpalang nakuha ng isang manlalaro sa kasaysayan ng profesional na bilyar. Para sa maraming atleta, ang ganitong halaga ay maaaring maging simula ng isang buhay na puno ng luho. Ngunit para kay Efren Reyes, ang pera ay hindi naging sukatan ng kanyang pagkatao. Bago pa man siya maging pandaigdigang kampyon, kumikita na siya sa mga money match o mga pustahang laban sa bilyar. Noong panahon niya sa Amerika, naging tanyag siya bilang isang manlalaro na kayang harapin ang pinakamahuhusay na kalaban kapalit ng malalaking halaga ng pera. May mga ulat na nagsasabing minsan siyang kumita ng humigit kumulang 4 na milyong piso sa loob lamang ng 1 linggo mula sa mga naturang laban. Dagdag pa rito ang kanyang mga tagumpay sa iba pang torneo tulad ng US Open 9-Ball Championship, Derby City Classic at iba pang internasyonal na kompetisyon. Sa bawat tropeo na kanyang naiuwi, nadagdagan hindi lamang ang kanyang reputasyon, kundi pati na rin ang kanyang kinita. Kung pagsasama-samahin ang mga naitalang premyo sa torneo, tinatayang umabot sa mahigit 80 milyong piso ang kanyang dokumentadong kita. Hindi pa kasama rito ang iba pa niyang kinita mula sa sponsorships, exhibition games at pribadong laban na walang opisyal na tala. Ngunit ang malaking tanong ng marami ay hindi kung magkano ang kinita ni Efren Reyes. Ang tanong ay, saan napunta ang milyon-milyong pisong kinita ng isang taong itinuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa mundo? Sa panahon ngayon, maraming atleta ang nagpapakita ng kanilang tagumpay sa pamamagitan ng mamahaling sasakyan, malalaking bahay, branded na kagamitan at marangyang pamumuhay. Para sa ilan, ang mga ito ang simbolo ng pagkapanalo. Ngunit ibang kwento si Efren Reyes. Sa kabila ng kanyang napakalaking kita, nanatili siyang simple. Hindi siya naging kilala dahil sa mga mamahaling bagay na pag-aari niya. Mas nakilala siya dahil sa kanyang pagiging tahimik, mapagkumbaba at malapit sa karaniwang tao. Sa halip na ituon ang kanyang pera sa pagpapakita ng kayamanan, ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay upang makatulong sa kanyang pamilya at mga taong malapit sa kanya. May mga ulat at kwento tungkol sa pagtulong niya sa kanyang mga kapatid at kamag-anak upang magkaroon sila ng mas maayos na buhay, kabilang ang pagtulong sa kanilang mga pangangailangan at pabahay. Para kay Reyes, ang perang kinita niya sa bilyar ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang paraan upang maibalik ang biyaya sa mga taong kasama niya sa kanyang paglalakbay. Bagamat walang opisyal na patunay na ang pagtulong niya sa pamilya ang nag-iisang dahilan kung bakit wala siyang napakalaking investment portfolio tulad ng ibang atleta, malinaw na naging mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay. At marahil dito makikita ang tunay na kakaiba kay Efren Reyes. Nagawa niyang kumita ng milyon-milyong piso, ngunit hindi niya hinayaang baguhin siya ng pera. Mula sa isang simpleng batang Pilipino sa Pampanga, naging isa siyang pandaigdigang alamat, ngunit nanatili siyang isang taong inuuna ang pagpapahalaga, pamilya at pagiging mapagpakumbaba. Dahil sa huli, ang pinakamalaking yaman ni Efren Bata Reyes ay hindi lamang ang perang kanyang napanalunan sa bilyar. Ito ay ang respeto, pagmamahal at inspirasyong iniwan niya sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Well, kayo mga kapupong, idol niyo rin ba si Efren Bata Reyes?